Hello again, collective. Welcome po uli sa another general reading. Timeless po ito, ha. Kung kailan po makarating sa inyo tong reading na to, kung dumaan sa iyo tong reading na to, maaaring para sa iyo yung reading na to, yung mga mensahe na nandito. Ako nga pala si Tin. Thank you so much for watching. And please don't forget to follow or subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Please don't skip the ads, no? Energy exchange na lang po, no? Kapalit ng ating free reading. Yan. Thank you rin. And please, keep on sharing. Keep on liking. Malaking tulong din po yan. Hindi po lahat makaka-resonate sa ating reading, ha, since ito ay general reading lamang, no? Sa isip niyo po yan. Kunin niyo lang kung ano yung mga positive na maaaring magamit ninyo, makatulong sa situation ninyo. Okay? Sorry, masyadong malaki yung cards ko na ginamit. Kapag kakasyahin ko na lang siya. Hindi kasi regular size ito eh. Okay. Sa iyong main energy, you have here the 7 of Wands. Alam mo, collective, no, ang na-feel ko dito sa 7 of Wands mo, parang something na parang sumagi agad sa isip ko. No? Very clear yung words na sinabi ng aking mga guides na most of your problems, no, most of your problems is behind you. Yun yung sinasabi. Whatever obstacles, siguro yung mga kinakaharap mo or kakaharapin mo, most of these obstacles is behind na. Ibig sabihin, palayo ka na dun eh. Malalagpasan mo na yung mga yan eh. No? Oo, isa pa to, if you've encountered nga yung mga problema, mga obstacles, kasi sa background energy mo at the bottom of the deck is meron ka ritong 5 of Cups reversed, which is yung card ng moving forward. Yan yung card ng acceptance, no? Maaaring yung iba sa inyo, maaaring hindi nyo pa yan nafe-feel sa ngayon, maaaring hindi nyo pa yan nare-realize, hindi pa ramdam sa ngayon yan, but eventually, mararamdaman ninyo yung pagdaan ng situation with the 7 of Wands and 5 of Cups reversed. Anumang pagkabigo yan, anumang loss, anumang disappointment, frustration, sadness, no? Yun yung malalagpasan ninyo. Ano yan eh, magkakaroon kasi kayo ng ng facing the reality, magkakaroon kayo ng acceptance, no? And realization na it's time to move forward kasi wala na talagang mangyayari about
that particular situation. Kasi nga, pag naging 5 of Cups na, that's the time na, alam mo yun, hindi mo na siya mababago, hindi mo na siya ma-undo, pwedeng hindi na babalik. So, unti-unti na mismo ninyong, unti-unting uusbong sa inyo yung enlightenment na yun, yung realization na yun, na sa inyo mismo manggagaling na mag-move forward na lang, no? To accept. And, ano na lang, mag-focus na lang doon sa kung ano yung present or kung ano yung mga paparating pa sa inyo. Okay? Oo, kasi itong si 5 of Cups is also a card ng starting over. So, in general, whether itong kabiguan mo na to is related sa personal mo, personal growth mo, sa financial, sa career, or even sa love life mo, no? Nakikita ko kasi dito, parang, ang nafe-feel ko doon sa energy ng image na to is, parang, ang hirap nung pinagdaanan mo bago mo narating yung position na yan. Ayan, kung nakikita ninyo yung image na yan, napakahirap ng inakyat mo, dear, para makarating ka dun sa position mo na yun. And I think you should be proud of yourself. No? I think you should celebrate na you are blessed na kahit gaano kahirap alam mo yun, kinaya mo, nagawa mo, narating mo yan. Maaaring may kinalaman yan sa breakup, sa healing mo, na alam mo yun, kahit gaano kahirap, kahit hindi mo iniisip, inaakala na kakayanin mo, kinaya mo, at heto ka ngayon. No? Or kung ano mang mahirap na sitwasyon yan, na pinagdaanan mo in general, sa financial man yan, sa hirap ng buhay, crisis mo sa sarili mo or sa family, etc. Okay? So, nakikita ko ngayon you are nandoon sa magandang position. Okay? So, sabi ko nga, most of your problems are behind. Yun yung sinasabi ko kanina. In the recent past, maaaring hindi ka, alam mo yon, hindi ka naging successful about the Queen of Pentacles reverse. Yun yung nafe-feel ko in the past or in the recent past. Na merong something dito na hindi mo nakuha, no? Hindi mo na-achieve, hindi natupad, hindi mo nagawa ng tama or maayos, hindi mo na-accomplish, or hindi mo natapos. Okay? May it be sa personal mo yan, sa career mo, or sa love life mo. Pero hindi na importante yun Ang importante kasi yung nakikita ko dito sa overall energy mo na nalagpasan mo na yun at nandito ka na ngayon, yun ang importante. Okay? Ayan 2 card yan na nalagpasan mo na Diba? Or malalagpasan mo na yan kung mangyayari pa lang yan. So, dito sa present energy mo, this is the this is the 9 of Cups. Oo. This is the 9 of Cups reversed. Alam mo yun, maaaring hindi, dito sa present mo, maaaring hindi mo nakuha yung mga gusto mong makuha in the past or recent past, or particular goal mo, wish mo, mission mo. Alam mo, ang importante is paano ka magiging happy dito sa present mo. No?
Oo, kasi this is something about fulfillment, happiness na yes, maaaring hindi ka gano'n ka-happy sa kung ano yung nangyari or nangyayari. Maaaring hindi ka gano'n ka-proud, maaaring hindi ka gano'n kakuntento. Pero ang importante is, alam mo 'yun, nandito ka na ngayon, nalagpasan mo na yung mga dapat mong malagpasan. Okay? Sa tingin ko this card is reminding you again na maging positive ka, maging grateful ka, kasi hindi mo man nakuha lahat, hindi ka man nag-succeed dun sa mga bagay na yun, 'no, nalagpasan mo pa rin yung mga yun. So, sa near future, nakakakita ako dito, this is temperance. This is Sagittarius energy. Si temperance yan. Kung meron mang person dito, pwedeng meron siyang Sagittarius sa chart niya or ikaw. Wow! Ang nakikita ko dito is a period ng pagiging peaceful para sa'yo. Okay? Si temperance yan Parang alam mo yun, unti-unti nang mawawala yung mga kaguluhan sa buhay mo, sa situation mo. Magkakaroon ka ng healing, magkakaroon ka ng peace, ng balance. Oo, parang ang feeling ko this is realignment Makaka-recover ka kasi si temperance is about recovery, regeneration, healing. Kaya kung ano man yan, halimbawa, nagkaroon ka man ng difficulty pagdating sa financial or sa career mo, nakikita ko na manunumbalik na yung kaayusan, manunumbalik na yung kung ano man yung mga nawala sa'yo, unti-unti mo nang mariregain yun Kumbaga, paparating na sa'yo yung period ng ng stability, no? Kung naging magulo man yung situation mo or love life mo or financial situation mo man yan, career situation mo, eto na yung realignment. At kung love life ito, nakakakita, or kahit hindi love life, nakakakita ako ng healing dito. Actually, this is a new partnership energy. Pwede. Pwedeng merong kung career yan, pwedeng this is a new job, this is a new contract. Kung connection yan, whether family, friend, or love, or romantic, nakakakita ako ng magiging friends na uli kayo, magkakabati na kayo, maayos nyo na yung relationship ninyo. Okay? Kasi magkakaroon na ng peace, harmony, balance At ang nakikita ko is mas peaceful na, mas calmer na yung situation mo or ikaw yung pinaka aura mo, yung pinaka energy mo. Tignan natin kung ano yung possible outcome. You have the Queen of Cups. Whoa. Wow. Alam mo kung if this is kung sa romantic to, sa love life mo, nakikita ko yung from
from unsuccessful yung naging partnership, yung connection into a more balance, mas magkasundo, mas okay, mas mas in tune kayo sa isa't isa, mas malalim, mas soulful yung connection relationship, no? Kung bagong person to na darating sa'yo, this is an upgrade. Kung career, this is also an upgrade. Kasi nakita ko yung progression ng mga baraha. From unsuccessful, from hindi peaceful, into a much more matured, soulful, calmer partner connection or relationship. Kung ikaw yan, kung sa personal growth mo yun, kung nung una or in the past, hindi ka, alam mo yun, hindi ka naging successful or hindi ka naging practical, sabi ko nga kung hindi mo rin nakuha yung mga goals mo, nakikita ko na papunta ka na doon sa path ng alignment mo. And eventually, marireach mo na yung period na confident ka na sa sarili mo, marireach mo na yung period na, alam mo yun, yung period ng calmness, stability, no? And fulfillment, happiness, by the way, with the Queen of Cups. Kaya alam mo, ang ganda na nakikita kong path dito. Whether ito is sa personal growth mo, sa finances mo, sa career mo, or sa love life mo. Pa-improve Pa-level up, pa-evolve into something better, something deeper, soulful, fulfilled, something na mayroong deeper meaning. Okay? Kaya asahan mo yan. Nakikita ko dito yung transitioning from kapos ka sa pera into parang makakabawi na, alam mo yun. Pagdating sa career, ganun din, from hirap na hirap kang ma-achieve yung gusto mong ma-achieve into pagiging successful, no? Reaching your goal. Pagdating sa relationship, ganun din. Nakikita ko, kumbaga kung dati, or in the past, recent past na hindi ka naging masaya dyan, alam mo yun. Maring papasok ka na dun sa period ng love life mo wherein makakaramdam ka na ng stability, confidence, pagiging secure doon sa person sa relationship, and a much deeper, soulful, and happy and fulfilling na relationship. Yun yung nakikita kong path sa iyo. Para sa mga no contact situation naman sa inyong love life, tingnan natin yung energy neto person nakakonect ninyo. Okay. Alam mo, dun sa mga no connection, nakikita ko this person is, sa tingin ko, ending ang pupuntahan ninyo. Oo. World card yan Yes. So, nakikita ko dito is pwedeng kaya siguro kayo naging no contact. Pwedeng yun na yung plano niya na humiwalay na sa connection ninyo. Oo. Kasi ang nakikita ko dito is movement with the Chariot, finality or ending, no? With the World card. Maaari. Kaya kung nag-expect pa kayo na alam mo yun,
about this person na hindi na kayo kinokontak, wala na kayong communication, expect mo na yung mga energies na sinabi ko na yan, na maaaring this person is already moving away from you, no? Maaaring sa kanya, ini-end niya na talaga or in-end niya na yung connection. Okay? So, yan yung reading ko for now. At kita-kits po ulit sa next reading. Love you all. Babush.